Engkanto, multo, tiktik, aswang. Mga karanasang hango sa tunay na buhay, mga kaganapan na mayroong basihan. Magandang araw o gabi sa inyong lahat. Ako ulit si Panyang at ibabahagi ko naman itong karanasan ng aking lolo at lola sa aswang kasama ang nanay ko at mga kapatid niya noong mga panahong mga bata pa lang sila. Hindi ko na lang ididetalye kung saang lugar ito nangyari. Basta sa Mindanao po ito, Sir Alex. Dati, ayon kay nanay, hindi sila masyadong naniniwala sa mga usaping aswang dahil naririnig lamang nila sa mga kwento ng matatanda. Mula sa bibig ng lolo at lola, mga pananakot upang hindi magpagabi pag-uwi galing sa paaralan. Sa kabila nun, hindi pa sila nakakita ng tunay na aswang at wala pa namang narinig na may kinain o sinaktan ng aswang sa lugar nila. Hatiman ang paniniwala ngunit nagbago ang lahat ng yon nang maranasan nila mismo sa kubo ang agresibong aswang noong panahong lumipat sila sa Karatig Baryo kung saan paanan ng bundok. Bagong lipat sila roon dahil nakakuha ang tatay ni nanay ng 1 hektaryang lupa at hindi pera ang pinambayad nun kundi alak daw, sabi niya, sa kumpari ni lolo na palainom. Ilang karton lang daw na alak yon at kapalit ang lupa. Parang bigay na lang din daw po sa kanila kasi matalik yun na kaibigan ni lolo at malalawak din ang pag-aaring lupa. Matapos nun, paglipas ng ilang araw, may nagalit sa aking lolo dahil yata sa inggit. Parang related daw po sa lupa na nakuha ni lolo kapalit ang alak. Doon sa lugar na yun ay walang kuryente, lampara lang ang gamit nila na nagbibigay liwanag sa madilim na gabi. Tahimik ang lugar dahil bukid ito, puro talahib at malalaking punong kahoy ang makikita sa paligid. Dinig na dinig mo ang bawat ingay ng mga insektong maliliit man o malalaki, malalakas o mahihina dahil sa sobrang katahimikan ng lugar. Bukod sa mga kuliglig, palaka at kung ano-ano pang humuhunis sa gabi, ay maririnig mo rin sa lugar na yon ang pagaspas ng pakpak at huni ng tiktik na pabalik-balik. Na sa umpisa'y inakala nilang normal lang sa lugar na yon, ngunit hindi pala. Maliit lang yung bahay na ipinatayo ni lolo at simula nung tinirhan nila ito ay nag-alaga sila ng mga hayop tulad ng manok at pato. Nilinisan ng paligid dahil tinaniman ni lolo ng mais at iba pang gulay. Yung bakuran ay napuno ng mga tanim dahil mahilig din ang aking lola sa garden kung kaya napuno yun ng mga tanim na gulay. Sabi ni nanay, nang mga panahon na yun, simula nung magkaroon sila ng sari-saring pananim na gulay ay hindi na masyadong pumupunta sa palengke para mamili. Mag-ikot-ikot lang sa bakuran, ayun makakakuha na sold na ang uulamin sa araw-araw. Simula nung doon na sila natutulog lahat, doon na tumirha. Kada gabi, nakakarinig sila ng mga paghuni mula sa nilalang na madalas ay sa kwento lamang nila naririnig. Mga paghuni ng tiktik at aswang na tunay nga namang sila ang pakay. Pabalik-balik ito at parang naghahamon pa kina lolo. Halos gabi-gabi ay nagpaparamdam ito sa kubo kaya naman nagsimulang magtanong-tanong ang lola ko noon sa mga kapitbahay na malalayo ang agwat kung may bantog ba na aswang sa lugar na yon. Ang sagot ng ilan sa kanyang napagtanungan, meron daw talaga silang kabaryong aswang. Dayo lang din sa lugar pero nauna pa kina lolo na tumira sa lugar na yon. Nalaman ng aking lolo at lola na kamag-anak ito ng kabaryong nainggit kay lolo parte sa lupa. Bakit mare? Inaaswang ba kayo doon? Mukhang ganun na rin mare kasi gabi-gabing dumadaan doon eh. Baka dumadaan lang talaga.
Meron bang dumadaan na iikutan muna ang bahay mo ng ilang beses, di ba? Ay oo nga, hindi normal yan. Pero huwag kang mag-alala. Baka nanibago lang yung dominador sa inyo. Kasi bago pa kayo dyan eh. Dominador pala yung pangalan ng bantog na aswang dito? Oo, yun yung pangalan niya. Baka dumadaan-daan lang. Sana nga lang, Mare. Matapos nun ay hinayaan lang nila lolo at lola tuwing dadaan ng aswang sa kanila. Nananahimik na lang sila at pinapakiramdaman lang sa tuwing iikot muna ito bago lalayo. Isang gabi, habang nakaupo ang lolo ko sa labas ng kubo, nananaba ko. Maya-maya ay may dumaan sa kanyang uluhan na malaking itim na ibon na sobrang baho ng amoy. Wala pa raw isang dangkal kaya ramdam niya ang malakas na hangin na tumama sa kanyang katawan. Sa gulat ng aking lolo, natumba siya sa kanyang inuupuan. Galit man ay kalmado lang siya noon. Dala rin kasi ng pagkagulat na merong nilalang na tingin niya ay isang aswang na bigla na lang dadaan sa kanyang uluhan na parang siya ay pinagtripan. Yung lola ko naman ay nagtaka na lang din kasi nadatnan niya si lolo na tumayo mula sa pagkakahiga at namamagpag sa damit niyang merong putik. Bakit ka nakahiga sa lupa kanina, Julio? Naantok ka ba? Ito namang si Juanita oh. Kailan mo ba ako nakitang natulog sa lupa? Ano ngang nangyari sa'yo? Nagulat ako sa ibon na dumaan eh. Dito ba naman sa ulo ko? Ang laki. Anong ibon? Kani-kanina lang. Bago ka lumabas, dumaan dito. Aswang kasi, ang baho-baho ng amoy. Ay huy, hala, seryoso ka? Mukha ba akong nagbibiro, Juanita? Ay nandyan na naman pala yan. Ano pang ginagawa mo dyan? Pumasok ka na dito sa loob. Mamaya na. Sagot ng lolo ko na halatang inis na inis dahil nadumihan ang kanyang likod sa putik. Ang ginawa niya, kasi pabalik-balik ang malaking itim na ibon na paikot-ikot sa kanilang kubo. Nagpasilong si lolo sa kanilang bubong na pawid dahil baka dagitin daw siya ng aswang. Nang mapansin niyang pahuni-huni ito sa ibabaw, sinigawan niya at sinabing, "Hoy wakwak, kung sino ka mang hayop ka talaga, lagi ka na lang dito sa amin ng bubulabog ha. Bakit ba kayo ganyang mga aswang? Hindi ba tayo pwedeng magkaibigan na lang? Huni kayo ng huni dyan, nananakot kayo sa pamilya ko. Wala namang kaming kasalanan sa inyo ha, buwang-buwang ka talaga." Matapos magsalita ni lolo, humuni ang tiktik ng malakas at nagpaikot-ikot pa ito sa ibabaw kaya natakot ang lola ko. "Uy Julio, hayaan mo na yan, pumasok ka na nga rito." Ang nanay ko naman, nang mga sandaling yun ay nagtatalukbong ng kumot habang nakaupo dahil dinig niya rin talaga na humuhuni ang tiktik na akala mo nagsasalita at galit. Ilang sandali nun ay kinausap ulit ito ni lolo ng pasigaw. Pinaalis niya at sinabing pagbalik mamaya kapag dadaan ulit ito upang mapakinabangan naman ay maghulog ng pang-ulam para bukas ng umaga. Hindi yung sige-sige panakot sa kanila na wala naman daw silang ginagawang masama. Ang ginawa na yun ni lolo, naging daan upang mapatunayan nila nanay at ng mga kapatid niya, silang buong pamilya, na ang mga tiktik at aswang ay sadya nga namang tunay. Paano ba naman kasi, 4:00 ng madaling araw kung kailan gising na si lolo at lola, ayon sa kwento ng aking inay, bigla na lang may bumagsak na malaking plastik na kulay pula sa labas nila sa may kusina. Pagkatapos ay narinig nila ang paghuni ng tiktik sa malayo na akala mo tumatawa. "Hala Julio, tinutuon ng aswang ang sinabi mo oh." "Ay baka tinangay lang yan ng aso." "May aso ba tayo? Wala naman tayong aso ah." "Baka dumaan na pagmamay-ari ng iba dyan." "Ay, ang layo-layo ng mga kapitbahay dito, makarating ba dito ang aso?" "Doon yan sa ibabaw galing o nakita ko na hulog. Buksan mo nga at para makita natin kung ano ang laman yan."
Yung nanay ko naman, nagising na rin ng mga sandaling yon dahil sa ingay nilang dalawa. At nung binuksan na ni Lolo ang plastic, tumambad sa kanila ang mga parte ng manok na gutay-gutay na. May kasamang ulo, may mga lamang loob, mga paa na hindi pare-pareho. Meron ding kalahati lang na katawan ng manok na lahat ay may mga balahibo pa na halatang bago lang kinatay, pinatay at ginutay-gutay. At ang napuna pa nila, hindi kutsilyo ang ginamit sa paghiwa kundi parang mga ngipin na matutulis. Natakot si Lola at yung nanay ko, kaya bumalik na lamang sila sa kwarto at hinintay na magliwanag. Sabi ko na sa'yo, Julio, huwag mo kasi kakausapin ang mga nilalang na yan. Ayan, tignan mo, tinutuo. Kaninong manok kaya ito, no? Tanong ni Lolo. Sagot naman ni Lola, ilibing mo na yan, Julio. Huwag mong sabihin kakainin mo yan. Ay hindi ililibing ko ito. Karami nating manok dyan, ito na lang pagtsatsagaan natin. Oy hala, ilibing mo na. Agad na inilibing ni Lolo ang mga pira-pirasong manok panabong. Simula noon, hindi na ginawa ng lolo ko yung umausap ng aswang at hinahayaan na lamang nila kahit pabalik-balik pa sa kubo na parang nananakot pa sa kanila, na kung minsan ay tila naghahamon pa. Sa sumunod na araw, nabalitaan na lang nila na may mga manukan sa kabilang purok na halos inubos ang mga manok panabong ng malaking itim na aso ayon sa nakakitang nagbabantay. Sabi naman ni Lolo, yun na yung mga parte ng manok na hinulog ng aswang sa bakuran nila sa may kusina. Kasi tugmang-tugma ang petsa kung kailan ito nangyari. At isa pa, panabong din na manok yung hinulog doon. Natakot sina Lola nang malaman ang balitang yun dahil ayon sa nagbabantay ng manukan, malaking itim na aso ang kanilang namataan na pumatay sa mga alagang manok. Hinabol nila ito, ngunit hindi naabutan at hindi man lang nakita kung saan lumusot o nagtago dahil kulay itim ang kulay at ang bilis daw kung kumilos. Iniisip ni Lola, paano na lang daw kung mga anak nila ang atakihin ng aswang kundi madidisgrasya talaga. Kaya natakot talaga si Lola sa pwedeng mangyari sa mga anak nila. Si Lolo naman, ang sabi niya ay hindi siya natatakot talaga sa aswang. Pinapalagpas niya lang ito kasi ayaw niya na may masaktan. Bukod sa pamilya, inaalala niya rin noon ang mga alaga nila kasi ng mga panahon na yon marami-rami na ang mga manok na nasa likod lang ng bahay nila. Kaya sabi nila, hayaan na lang daw kung dadaan ng aswang upang hindi maging agresibo ito. Ngunit isang gabi, 10:00 pasado, una ay nakarinig sila ng huni ng tiktik. Sinundan ng malakas na pagaspas ng pakpak. Nagpaikot-ikot sa kanilang kubo. Maya-maya ay parang nanghahamon daw ito sa kanila sapagkat lumapag talaga sa bubong ng kubo ng manok kung saan may nangingitlog. Pagkatapos ay lilipat sa mga puno. Di nagtagal, ayon sa kwento ni nanay, lumapag ito sa kanilang bubungan mismo habang humuhuni ng parang lalaking pato. Bagaman ay natakot, hindi nakapagpigil si Lola Sir kasi nga naubos daw ang pasensya niya sa ginagawa ng aswang na pananakot sa kanila at parang naghahamon pa. Pati si Lolo noon, napuno na rin kaya agad niyang kinuha ang bangkaw na matagal nang hinanda at walang kung ano-ano ay tinusok ang bubong kung saan nakapatong yung aswang. Nagulat at nasaktan ito, lumikha ng ingay bago tuluyang lumipad at lumayo. Minura ni Lolo at sinabing sa susunod mapuputol na ang katawan nito. Nang gabi na yon, iniisip nila Lolo at Lola ang mga anak. Hindi na hinayaan. Naubos ang pasensya dahil kung palagi umanong ganon, sila ang dihado.
Mamumuhay daw silang may takot sa bawat pagdaan ng gabi sa kanila. Kung kaya mabuting labanan at ipakitang hindi sila natatakot sa aswang. Sa sumunod na araw, nakita ni Lolo ang kabaryong pinaghihinalaang aswang, si Dominador. Dumaan sa tapat ng nililinisan niyang lupa na ayon sa kanya umiiwas ito at nahihirapang maglakad. Nakakinto ang isang paa. Hindi ko lang alam sir kung ano sa Tagalog ang salitang kinto. Basta yun po yung nakataas ang likod na part ng paa kapag naglalakad. Yun bang parang may sugat at masakit iapak. Ganon ang nangyari sa kabaryo nila na pinaghihinala ang aswang. Masama ang tingin nito kay Lolo bago umiwas. Di mawari ni Lolo kung bakit galit, kung dahil ba sa inggit o kung anuman. Bulong ng aking lolo sa kanyang sarili. Kung totoo kang aswang Dominador, buti nga sa'yo yan. Kasi pakialamero ka. Wala naman kaming ginagawa sa iyong masama. Ayan, edi usok ang paa mo. Sa susunod, puputulin ko yung katawan mo. Bulong ni Lolo sa sarili tipong siya lang ang makakarinig. Gulat na gulat ang lolo ko dahil kahit medyo malayo konti yung pinaghihinalaang aswang, ilang dipa din po yun. Animoy narinig siya nito Sir Alex dahil pagkawika ni Lolo sa pangalan nito ay agad na lumingon sa kanya at sobrang talas ng titig. Yung lolo ko naman, patay malilang ng mga sandaling yon. Ang kanyang hawak na itak, pinapakita niya sa aswang na sobrang talas at walang sinasanto. Hinahampas niya sa mga sangang malalaki, pinapakitang kahit isang mahinang hataw lang ay napuputol agad. Matapos nun, kumuha siya ng panghasa at hinasa ang itak. Pagkatapos ay tinesting sa kanyang bigote. Yung reaksyon daw ng aswang Sir Alex, batay sa kwento ni Lolo, hindi malaman kung ano ang gagawin. Aakmang babalik, paikot-ikot hanggang sa dumiretso na ito at mabilis naglakad palayo. Matapos nun, ay hindi na nanggugulo sa kanila ang aswang. Akala pa nga nila nun, natakot kay Lolo kasi nga pinakitaan niya ng matalas na itak. Ang hindi nila batid, sila lang pala ang binabantayan. Yung lolo ko naman ay alerto na lagi. Matapos ang ilang gabing pagbabantay, walang aswang na nanggambala sa kubo. Ngunit isang gabi kung kailan nakatulog ng maaga si Lolo at Lola pati na sina nanay dahil pagod sila galing sa pang-harvest ng mais. Hindi nila namalayan Sir Alex na halos inubos na ng aswang yung mga alaga nilang manok sa kulungan. Pati pato hindi nakaligtas. May natira pa naman ngunit napakarami ng nalagas. Tulad ng gutay-gutay na manok na hinulog sa kanila ng aswang, ganon din ang hitsura ng mga alaga nila na natagpuan sa kulungan. Nadatnan nilang ang iba ay ulo na lang ang natira. Ang iba naman ay isa na lang ang paa, merong kalahati na lang at meron din namang buo pa ngunit ganun din patay na. Parang sinipsip lang daw ang dugo ng mga patay tapos tinapon sa gilid-gilid. May naiwan pa naman pero yung mga nangingitlog na lang. Yung lola ko na umiyak talaga sa sobrang lungkot. Nakakaawa ang mga alaga nilang hayop. At labis na nanlumo si Lolo dahil inalagaan nila ng matagal. Sa isang iglap, padat na nilang patay na. Kaso wala silang mahabol kung sino ang may pakana o gumawa. Kaya kahit masakit ay tinanggap na lamang ang nangyari. Sabi naman ni Lola, mag-uumpisa na lang ng panibago, total meron pa namang natira. Wala silang ibang pinaghihinalaan lalo na si Lolo, kundi yung kabaryong binabantog na aswang. Ganon pa man, bali-balik ta rin man ang mundo ay wala talagang katibayan kung sino at ano ang gumawa.
Kaya ang pangyayari na yun, inilibing na lamang nila sa limot. Saad pa ni Lolo, ipagdadasal niya sa Panginoon na makakarma rin ang gumawa noon. Parang nagkatotoo raw yung sinabi ni Lolo Sir Alex. Paano kasi? May isang malawak na lote roon na bagong salta ang nakatira na nag-aalaga ng mga kambing at manok. Nakabakod ang buong lugar na yon. May mga sign pa na babarilin kung sino ang papasok na kawatan sa loob. Dahil siguro aswang, syempre, walang bakod-bakod yun. Lipad lang ng konti, pasok na kaagad sa loob, di ba? Unang inatake ang mga kambing. Naalarma ang mga nagbabantay noong nag-iingay ang mga maliliit tapos biglang tatahimik. Yun pala, pinapatay na ng aswang. Parang may alam daw siguro ang nagbabantay, sir, kaya ang nangyari, ilang ulit nilang na-corner at nabaril ang malaking asong itim sa loob mismo ng lugar na yun na nakabakod. Hindi makalabas sapagkat nasasabit ito sa mga barbed wire kapag lulundag pa ibabaw. Subalit nakaalpas din na kahit ilang ulit itong tinamaan ng baril ay nakalundag din talaga palabas ng pader. Kaya nasabi ng mga nagbabantay, aswang ang asong yon. Nasa mga 4 na kambing ang napatay. Sa manok naman, medyo marami-rami rin ang bilang. Isang araw ang lumipas. Pumutok ang balita sa baryo na namatay ang binabantog na aswang sa lugar na si Dominador. Ang nakakapagtaka, wala naman daw itong malalaking sugat sa katawan. Maliliit lang ngunit malalalim na parang mga kagat lang din daw ng hayop. Hindi nila masabi kung may nakadumog ba na aswang na sobra pa sa kanya ang lakas. O sadyang ang mga sugat talaga noon ay sanhi ng pagkabaril dahil palibot ito sa kanyang katawan. Maaaring pinahilom daw kasi ang mga aswang ay may kakayahan na magpahilom ng sugat kaya lumiit ang butas na tama ng baril. Kaso may mga kwento-kwento na parang hindi raw nakayanan sa kadahilan ng maaaring may alam na pangsumpa yung mga taong nakabaril na nagbabantay sa kambingan. Kaya ang ending, yatap ang aswang. Matapos ang pangyayari na yon, nasabi talaga nila Lolo at Lola pati na si Nanay na bata lang nung time na yon. Ang aswang na kabaryo talaga nila ang nananakot sa kanila noon at nanggagambala sa kubo tuwing gabi. Bakit naman nila nasabi? Kasi simula nung namatay si Dominador, wala nang kahit na huni man lang na tik-tik na dati noong nabubuhay pa ito ay gabi-gabing dumadaan sa kubo nila na panay pananakot ang ginagawa. Kaya nasabi talaga nila noon, si Dominador ang aswang. Labis ang pasalamat ng pamilya nila Lolo, Lola, kasi simula nung wala na ang aswang ay tahimik na ang kanilang pamumuhay. Hindi natakot ang mga batang lumabas ng bahay kahit na malalayo ang kapitbahay. Hanggang dito na lang ang kwentong ito, Sir Alex. Hanggang sa muli po, may ibabahagi pa po akong mga kwento, lubos na gumagalang. Panyang ng Mindanao. Ang mundong ating ginagalawan, nababalot ng hiwaga at kababalaghan na tanging ang Diyos lamang ang siyang may kasagutan. Ako po si Alex at ito ang Southern Mindanao Creepy Experience. So ayun na po ang kwento ng nanay ni Ma'am Panyang, no? Base sa tunay na karanasan po kung saan nakatira sila or ang lolo at lola niya, no, nung time na bata pa ang kanyang ina sa isang bahagi dito sa Mindanao na may kapitbahay daw sila o kabaryo na aswang, no?
Imagine nyo yun mga kaibigan, ginagabi-gabi daw sila na tinatakot ng aswang. Parang related daw po sa lupa kasi kamag-anak daw po yun ng may inggit kay lolo or lolo niya. Siguro inutusan na takutin para lumayas, ganyan. Pero hindi nagpadaig yung lolo ni Panyang. Mangtas daw na aswang kasi kinukuridas daw yung mga alagang hayop ng magkakapitbahay, no? Pero ayun nga, natsyempohan dahil mga ex-army daw yung mga nagbabantay doon sa isang malaking malawak na na may mga hayop daw na alaga. Doon na corner nakaalpas pero namatay pa rin kasi nga may parang may alam daw yung mga bumaril sa aswang, no? So mag-ingat-ingat din pala ang mga aswang, no, pag ganyan, no, kasi maalay natin makaengkwentro ng malalakas. Agoy, yata talaga si Wakwak. Ayan mga kaibigan, kung ano ang opinion nyo, comment nyo lang po sa ibaba. At siya nga pala mga kaibigan, sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa SMCA compilation, nandyan po sa baba ang link. Nandoon po yung mga mahahaba nating stories, baka magtaka kayo. Wala nang mahabang story dito dahil ililipat po natin doon. So thank you nga pala sa mga nag-subscribe na at sa mga nag-pamember na sa channel na yon na sina Susan Dorn at si Ramonita Verdugo. Thank you po sa inyong dalawa. Again, maraming salamat po sa inyong lahat. At ngayon ay madako na po tayo sa ating membership shoutouts, no? Binabati natin unang-una, pinakamatagal, Christine Olzon na 44 months member na, Luis Elmido 20 months, kay Jim Samilia 25 months member na, Johnny-Zel Alviola 21, kay Jeffrey Bunyad 19 months, Esmeralda Jucares 8 months, kay Rosary Jayarante 2 months member na, kay Elsie De Acosta 41, Ramonita Verdugo 1 month member, Darlene Cabatuan 45, kay Samantha Cruz na 1 month na, kay Susan Dorn 1 month na rin po, kay Mike na 26 months member na, Rancid Horror Stories magma 1 month na rin to, no? Nabubulo na naman si Akez. Kay Rose Kim na 11 months member, Al Fernando bago pa lang, no? Kay Cheng's Channel 11 months, Liam 1 month member na. Last but not the least, bagong rejoin si Totski na taga North Cotabato, Story Hikes of Totski, 30 months member na. Ayan, maraming salamat po mga kaibigan sa walang sawang pagtangkilik sa ating programa. Mula noon hanggang ngayon, nandidiyan pa rin kayo. At syempre sa mga commentators natin, last update na may pamagat, totoo sila, langis at aswang, mga commentators natin doon. Babatiin natin ang lahat. Unang-una kay Elmer Vergara, magandang gabi din po sa iyo sir. Pangalawa kay Arlene Cools Beza, thank you sa no skipping ads. Pangatlo kay Hazel Fiesta, kay Nimuel Joshua Magdaong, kay Tiger Lily, kay User, kay Christy Harm ng Germany, Ramonita Verdugo, kay Rose Olalia, kay Rexy Abergas, Jen Liam, kay Heidi Gregorio, kay Jeppy Alejandro, last but not the least kay Princess Joy. At sa lahat ng mga silent listener ay welcome po kayo sa channel natin. Pumasok na po kayo at i-hit ang subscribe button. Siyempre, huwag niyo kong kalimutan ang notification bell upang updated kayo sa mga bagot nakakasabik nating mga kwento. Muli po mga kaibigan, maraming salamat po sa mga suporta nyo. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you.